Ano po bang basa nyo rito sa prospects ng impeachment ni Vice President? Mukha ba lumalabo na o medyo buhay pa? Buhay pa naman, no? At ito naman ay kaya nga kami nag-initiate na kami talaga ng pagpupulong ng lahat ng mga representative ng grupo ng mga complainants ng last week, no, para pagkaisahin yung aming effort. Dahil ito nga nainip na nga rin halos more than a month na mula nung as far as our is concerned, no, more than a month na nung na-file namin ito. Pero good news naman, sinasabi naman ni Sec Jen Velasco na na-vet na or na-verify na itong 3 complaints na to. At ayun na, siguro pwede na tong mai-endorse niya doon sa kay speaker. So ito nga lang, parang wala pa rin kami talagang naririnig na na positive sign kaugnay dito sa pag-uusad nitong ng impeachment complaint. Pero Okay. ang good news naman, resolve at willing itong mga complainants na talagang i-push itong impeachment complaint na to the point na siyempre kailangan namin din na magsama-sama doon sa isang concerted effort para makita naman ng mga nagtutulog-tulugan, no, lalong-lalo na si President Marcos, yung clamor talaga ng mas nakararaming mamamayan natin na para isulong itong impeachment. Okay. Congresswoman, ano po nakita niyong epekto nitong malaking rally kahapon, itong show of force ng Iglesia ni Cristo dito sa move para i-impeach si Vice President Sara Duterte? Well, para sa amin, as far as makabayan, wala naman tong epekto sa amin kasi sinasabi nga namin na karapatan nila yan na magpahayag. Pero tingin ko, magkakaroon ito ng chilling effect sa mga politiko na sa tingin nila ay lalong-lalo na yung umaasa doon sa so-called solid vote ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang distrito. So parang nagkaroon yan ng chilling effect. Kaya pero pag nakakausap ko naman kasi ito na nga kami, nagkita-kita na nga kami nitong nakaraan. Pero pag titingnan mo naman yung mga individual na mga kongresista, well, pa rin naman talaga sila, resolve pa rin talaga sila sa impeachment. Kaya lang, inaantay talaga lang nila yung sasabihin ng kanilang partido. At syempre yung go signal ng leadership sa taas. So, yun ang mahalaga dyan no? Kaya pero talagang Christian, talagang sa mga kongresista, mga politiko, talaga na umaasa sa Iglesia ni Cristo or merong may effect ito ng chilling effect sa kanila. Okay. Itong chilling effect na itong binabanggit niyo po, Congresswoman, sa tingin niyo, mas marami yung natakot o nagkaroon ng agam-agam na impeach si Vice President because of this big rally yesterday? Well, ako naman, di ko naman nakausap ang lahat, no? So, pakiramdam Hindi, ko lang. yung basa nyo po, yung basa nyo. Ano yung basa So, nyo? yung basa ko, yung basa ko ay, yun nga, malakas yung chilling effect doon sa mga politiko dito sa Kongreso. Kayo po ba, ano po bang tingin niyo ron sa malaking rally ng Iglesia ni Cristo kahapon? Mukha ba talagang rally for peace lang ito? Or there was a much deeper message behind that? Well, akala ko nga, yun talaga yung intention, no? Rally for peace. Pero kung objectively obserbahan mo, titignan mo yung naganap kahapon, well, dinaluhan ito at sinabi ng iglesia dati, yung leadership, hindi daw ito politically motivated o walang halong politika. Pero nakita mo naman ng mga tagapagsalita, nakita mo naman yung mga guests nila, mga Duterte bet senatorial candidates, no? Talagang talagang politically motivated at kaya nga sinabi ko sa statement ko, itong rally na ito ay pagtatakip or shield, pananggalang ni Sara Duterte doon sa impeachment, impeachment complaint na nagkukunwaring peace pero 'di ba, wala namang peace kung walang justice.
o walang hustisya ang mamamayan. At kabilang sa hustisyang hinahanap ng mamamayan ay yung accountability and transparency doon sa pondo at pagpapanagot kay Sara Duterte. Kaya tinitignan natin ito na mukhang nabudol ba? Sorry for the term na ang mga miyembro nito na nag-aakala na for peace na based sa kanilang leadership. Pero may mga na-interview rin kasi na sinasabi nila tungkol din kay Sara no, na wag nang ituloy ang impeachment. Kaya talagang mukhang hindi ito for peace, no? Sa tingin nyo, nag-succeed yung, kung ang sinasabi nyo, this rally was meant to shield the Vice President dito sa impeachment sa kanya. Sa tingin nyo po ba nag-succeed itong rally na ito? Well, yung tungkol sa objective nila for peace in a real sense of word ay hindi naman siya nakita doon. Siguro nag-succeed si Sara Duterte kasi nagpasalamat pa siya. No, kung nagpasalamat pa siya sa Iglesia ni Cristo sa pagkakaisa daw, no, doon sa kanila sa ginanap na rally. Pero tingin ko ay hindi nakuha yung real sense of the word ng peace ng Iglesia ni Cristo dahil nagamit lang ito, malinaw na nagamit ito ni Sara Duterte at ng kanyang mga kampe. Sa tingin nyo, Congresswoman, bakit ba parang maraming politikong takot na takot dito sa Iglesia ni Cristo? O masyado maingat dito sa Iglesia ni Cristo? Masyado silang maingat. Oo, tama. Maingat sila o meron silang dahil nga sa so-called ewan ko lang kung totoo ito. Yung so-called solid vote daw ng Iglesia ni Cristo na kung anong sabihin sa taas ay siyang ibinoboto or sinusunod ng mga miyembro nito. Pero on my personal experience ay hindi naman gano'n. Hindi naman lahat. No, marami rin mga miyembro ng iglesia ang nag-iisip din. Kaya doon sila takot. Pero doon merong silang respeto doon sa boto ng mga miyembro ng iglesia. Of course, pag pinakinggan natin yung sinasabi ng mga politiko na sumusuporta rito sa panawagan ng kapayapaan, I think pati po yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo nung nakapanayam kahapon, ang kanilang binabanggit ay yung statement ng Pangulo dati na ayaw niya ng impeachment ng Vice President dahil hindi raw ito makatutulong sa buhay ng Pilipino. So, yun ang inaangklahan nila. Yan ang sabi ng Pangulo So, susuportahan namin siya. So, ang tanong ko po rito, kung lumalabo yung impeachment complaint, merong iglesia factor na nakita natin kahapon sa pamamagitan ng kanilang show of force, ultimately, hindi ba ang problema rin dito ay si Bongbong Marcos dahil sa kanyang sinabi na ayaw niya na impeachment? Well, I tend to believe doon sa doon sa ganun na talagang sinakyan talaga ng Iglesia ni Cristo yung pahayag ni President Marcos against the impeachment na hindi niya man lang naisip talaga kung ano yung magiging implication nito. So sa amin halimbawa na talagang nagpakahirap na maimbestigahan itong confidential funds ng both sa OVP at saka DepEd ay masakit sa amin yung kasi ang effort talaga namin na binuhos dito para ma-unearth yung mga yung mga testimony, yung documents, etc. ay tingin natin mababaliwala kung hindi matutuloy ito. Well, totoo 'yun. Ako talagang talagang may factor dito. Na isa dapat sisihin dito si Pangulong Marcos dahil nga doon sa kanyang malambot na posisyon kaugnay noong impeachment.